Huling 5 oras. Isinulat ni Silent Rider. Tumunog na ang bell, hudyat para magsiuwian na ang mga estudyanteng kagaya ko. Pero bakit ang aga? Siguro ay nagkaroon na naman ng biglaang pagpupulong ng magguro para sa darating na Foundation Day. Mukhang umaayon sa akin ang tadhana dahil ngayon din ang pag-uwi ng aking ina na galing sa abroad. Nasasabik na ako dahil noong 5 taon gulang lang ako nang huli ko siyang makita. Ano na kayang itsura niya ngayon na ako ay nasa ikalawang baitang na ng pagiging high school? Sa aking pag-uwi ay may nasulyapan akong isang babaeng umiiyak. Tinulak ako ng aking pagkausyoso para tanungin kung bakit siya umiiyak. "Ali, bakit po kayo umiiyak?" Natanong ko sa babae. "Hindi ko na kasi makikita ang aking anak habang buhay." "Kung hindi ninyo po masasamain, maaari ho ba kayong sumama sa akin upang mawalang inyong lungkot? Iyon ay kung nais nyo lamang." Ang di ko mawari kung bakit ko nasabi. Ang pagtango niya at pag-abot sa akin ng kanyang kamay ay sinyalis lamang ng kanyang pagpayag. Hindi namin namalayan ng oras habang kami ay magkasama. Tila isang panaginip ang nangyayari. Sa kalagitnaan ng aming kasiyahan ay nagwika ang Ali. "Maaari mo bang ipikit ang iyong mga mata?" Sinunod ko ang kanyang utos at gayon na lamang nang maramdaman ko ang pagdampi ng kanyang mga labi sa aking noo at narinig ko ay ang kanyang pagsabi sa akin ng "Mahal kita." Sa aking pagmulat ay nawala ang Ali na hindi ko man lang maitanong kung ano ang kanyang pangalan. Biglang umihip ang malamig na hangin na niyakap ang aking buong paligid. Hindi ko namalayan ng oras. Tiningnan ko ang aking relo. "Aba, anong oras na? Kailangan ko na palang umuwi." Nasabi ko sa aking sarili. Nilisan ko ang lugar na iyon nang may tanong na hindi ko alam kung kailan masasagot. Sa aking pag-uwi ay nakita ko ang aking ama na tila kakatapos lang lumuha. "Anong problema?" Lumapit ako sa kanya at nagmano. Siya ay biglang nagwika. "Anak, iniwan na tayo ng nanay mo. Namatay siya sa aksidente. 5 oras na ang nakalilipas." Imbis na umiyak, ay naitanong ko lang sa kanya kung may litrato siya ng aking ina. Nagulat na lamang ako sa aking nakita. Hindi niya ako iniwan ng walang paalam. Ipinarating niya sa akin kung gaano ako kahalaga at kamahal niya. Siya pala ang Ali na aking nakasama kanina, ang umiiyak na Ali. Ang inakala ko na isang estranghero ay ang aking mahal na ina. Kahit sa kaunting panahon ay nakasama ko siya. Sa huling 5 oras ay pinuno ang buhay ko ng kasiyahan na noon ko lang naranasan. Aral. Laging iparamdam sa mga magulang kung gaano natin sila kamahal. Hindi sa lahat ng panahon ay makakasama natin sila, kaya't hanggat maaari ay sabihin natin ng madalas ang mga salitang "I love you" sa kanila at pahalagahan natin ang lahat ng sakripisyo nila sa atin. Pangalawa, kung ang iyong ama o ina ay nasa ibang bansa, maglaan ng oras upang makausap sila sa telepono man o sa mga maliit na bagay ito para sa atin. Ngunit sa kanila ay sobrang mahalaga ito. Kahit sa ganoong paraan ay maiparamdam mo na mahalaga sila sa iyo at kaya mo ring masakripisyo ng kahit kaunting oras para lang makasama sila.